Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1501. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ang mata ng reincarnation, kundi ang mata ng kamatayan. Ang mata ng kamatayan. Nang makita ito, agad na napabulala si Bai Ming. Ang mata ng kamatayan ay isa ring bihirang mata sa mundo. Isa lang daw sa buong Land of Reincarnation. Sinong mag-aakala na lalabas ito dito? Bakit? Gayunpaman, ang pinaka-nagulat na tao ay si Yezuan. Ang tatlong mata ng reincarnation ng Reincarnation City Master, Reincarnation Supremacy, at Reincarnation Fox ay pareho. Ang Eye of Death na ito ay malamang na pareho. Gayunpaman, naramdaman niyang nakita na niya ang Eye of Death na ito dati. Oo, ito ang nakita niya sa Land of the Dead. Sigurado si Yezuan. Ang isang biglaang layunin ng pagpatay ay kusang bumangon mula sa kaibuturan ng puso ni Yezuan. Naalala ni Yezuan ang eksena ng muntik na siyang mapatay ng Eye of Death. Kung hindi pa dumating ang Mini Sky Dragon, napatay na sana siya. Gayunpaman, ang mata ng kamatayan ay lumitaw pagkatapos ng kamatayan ng Immortal Corpse King. Bakit ngayon lumitaw muli? Habang siya ay nasa pagkabigla, isang figure ang biglang namula sa ilalim ng Eye of Death. Ito ay isang babae na nakasuot ng gatas na puting damit. Hindi ko inaasahan na may tutulong sa iyo na sirain ang selyo. Dahan-daang nagsalita ang babae. Bumaba ang tingin niya sa Skeletal King. Matapos makita ang babaeng nakaputi, hindi napigilan ng Skeleton King na umungol ng malakas sa kabila ng hindi makapagsalita. Ang babaeng ito ay si Chi Xuanyu, na nagbuklod sa kanya ng libu-libong taon. Agad ding nag-react si Yezuan. Ito ay tunay na isang makipot na daan. Ang kaaway ng Skeleton Emperor ay talagang kapareho niya. Ngayon, magkaharap na sila. Ang pagpatay ng isang tao ay maaaring magtapos ng dalawang sama ng loob. Binigyan kita ng ilang libong taon upang isaalang-alang. Sa ilang libong taon na ito, bagamat ang iyong lakas ay bumagsak, ang iyong init ng ulo ay lalong lumala. Hindi napigilan ni Chi Xuanyu na huminga ng malamig at sinabing, ngayong nasa akin na ang mata ng kamatayan, basta't sumunod ka sa akin, ikaw ay magiging immortal at maabot ang isang kaharian na hindi mo maiisip. Umuungol. Ang Skeleton King ay hindi nahulog sa lansyang ito at muling umungal. Bagamat hindi alam ni Chi Xuanyu ang kanyang sinasabi, alam niyang tinatanggihan siya nito. She continued, ignorantly. Kung ganoon, you can stay here for thousands of years. Pagkatapos sabihin iyon, ang takip ng batong kabaong ay biglang lumipad, at ang Haring Kalansay ay puwersahang pinigilan pabalik sa batong kabaong. Nang makita ito, agad na ipinadala ni Yezuan ang Skeletal King sa planting space. Anong biro? Subordinate na niya si Rib Bones, paano na naman siya mat-attack? Ang pagkawala ng Skeletal King ay nagulat kay Chi Xuanyu. Sa susunod na sandali, isang malakas na presyon ang ginawa kay Yezuan at sa iba pa, na nagpa-immobilize sa kanila. Malakas, masyadong malakas, nagngangalit si Yezuan. Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong pakiramdam. Noong nakaraang pagkakataon, siya ay pinigilan ni Ye Wen, na naging dahilan upang sumabog ang kanyang mga mata at sirain ang kanyang dalawang clone. Hindi kaya ulitin niya ang parehong pagkakamali sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kahit na nawalan siya ng dalawang avatar, sulit na iligtas ang Skeleton King. Sino ang gumawa niyan? Upang magawang mawala ang Skeleton King sa ilalim ng aking ilong, sino ito? Panipi, kinaikit ni Chi Xuanyu ang kanyang mga mata at sumulyap kay Yezuan at sa iba pa. Ang mga taong ito ay nasa profound death realm lamang. Sa mga mata niya, lahat sila ay langgam. Alam ni Bai Ming na si Chi Xuanyu ay hindi dapat pabayaan, kaya mabilis niyang sinabi, ako si Bai Ming mula sa Bai family ng 100 Fox Manor. Maaari ko bang malaman kung ano ang sinasabi mo? Alam niya na ang pagkawala ng Skeleton King ay may kaugnayan kay Yezuan, ngunit si Yezuan ay may kaugnayan sa Reincarnation Fox. Gaano man kalakas si Chi Xuanyu, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa Reincarnation Fox, tama ba? The 100 Fox Manor, Humph, hindi ako lumabag sa rules ng Profound Death Battlefield. Kahit patayin kita, wala silang magagawa sa akin. Hindi natuwa si Chi Xuanyu na ginamit ni Bai Ming ang 100 Fox Manor para pilitin siya.
Pagkatapos ng malamig na singhot, nagsimulang mabulok ang katawan ni Bai Ming. Sa isang kisap mata, kalahati na lang ng katawan niya ang natira. Bagamat si Bai Ming ay nasa 7th Profound Death Realm, wala siya sa harap ni Qi Xuanyu. Ang Profound Life Qi sa kanyang katawan ay pinigilan at hindi na maibalik. Gayunpaman, ayaw ni Qi Xuanyu na pukawin ang pamilya Bai, lalo pa ang 100 Fox Manor. Sa makatuwid, nagpakita siya ng awa. Kung hindi, si Bai Ming ay nauwi sa kawalan. Magsalita ka, sino yun? Matigas na sabi ni Qi Xuanyu. Noon pa man ay gusto niyang paamuin ang Skeleton King. Pumupunta siya rito minsan bawat daang taon, ngunit sa bawat pagkakataon, mabibigo siya. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya itinayo ang libingan na ito ay upang bigyan ng Skeleton King ng ilang mga laruan. Anyway, ang sinumang pumasok ay papatayin ng Skeleton King. Kapag nasira ang selyo sa Skeleton King, malalaman niya. Pagkatapos, tatatakan niya itong muli para pahiniin ang kaiabangan ng Skeleton King. Ngayon, ang Skeleton King ay nawala sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa libu-libong taon. Bagamat kinasusuklaman ni Ye Zuan si Qi Xuanyu, alam niyang wala siyang lakas ngayon. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos, kailangan niyang tiisin ang panganib na mawala ang dalawa sa kanyang mga doppelganger. Humph, dahil ayaw mong magsalita, mamatay ka ng isa-isa. Malamig na bamantong hininga si Qi Xuanyu. Pagkatapos, nagsimulang mabulok ang katawan ni Ye Zuan at ng iba pa. Senyor, mangyaring iligtas ang aming buhay. Hindi namin alam. Nagmamadaling sumigaw si Song Qingxing. Gayunpaman, hindi ito binili ni Qi Xuanyu. Dahil hindi nila alam, ilalabas niya ang galit sa kanila. Ako ito. Sa pagkakataong ito, may biglang sumigaw. Lumingon si Qi Xuanyu at nalaman na ang taong nagsalita ay isang kalbong matandang lalaki, ang matandang puno. Ikaw pala, saan mo siya dinala? Tanong ni Qi Xuanyu sa tonong nagtatanong. May space magic ako, pero ayokong sabihin sa'yo. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Sagot ng matandang puno. Sinusubukan niyang iguhit ang kapahamakan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ay walang kamatayan at hindi nasisira. Bagamat ang mga mata ng kamatayan ay maaaring pumatay ng mga tao, hindi nila siya ma-hostage. Nandito ngayon si Ye Zuan, kaya hindi siya natakot. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Qi Xuanyu. Direkta niyang sinira ang matandang puno, naiwan lamang ang kalahati ng kanyang katawan at mga paa. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nagulat siya dahil nakita niyang gumagaling na ang katawan ng matandang puno habang naaagnas. Paano ito naging posible? Pinigilan niya ang mysterious life Qi sa lahat ng naruroon. Paano siya makakabawi? Sa susunod na sandali, nalaman niya na ang lumang puno ay hindi gumagaling kasama ang mahiwagang buhay Qi. Sa halip, ito ay ibang kakaibang enerhiya. Gayunpaman, alam lang niya na ang lumang puno ay hindi gumagaling kasama ang mahiwagang buhay na Qi, ngunit hindi niya alam kung ano ang enerhiyang iyon. You're quite capable. Since ayaw mong sabihin sa akin, then. Nasa kalagitnaan na ng kanyang pangungusap si Qi Xuanyu nang bigla niyang makita na buo rin ang katawan ni Ye Zuan. Nang makitang bumagsak ang tingin ni Qi Xuanyu sa kanya, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Ye Zuan. Tila ito ay mahirap. Gayunpaman, hindi ganoon kahirap dahil ang Immortal Phoenix Bloodline sa katawan ni Ye Zuan ay maaaring makarecover ng mas mabilis kaysa sa bilis ng pagkabulok. Paano mo malalabanan ang aking kalooban ng kamatayan? Curious na tanong ni Qi Xuanyu. It's none of your business. Hindi nagsalita si Ye Zuan at direktang pinagalitan siya. Kabanata 1502. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Qi Xuanyu na parang nagkamali siya ng narinig. Isang mahinang 6th-tier Profound Death Realm martial artist ang nang-ahas na pag-alitan siya. Nililigawan niya si kamatayan. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang estado, hindi maaaring patayin ng Will of Death si Ye Zuan. Hahaha, hindi mo ako mapapatay. You stink ang B***. Ako ang nagtago sa Skeleton King. Kagatin mo ako. Nang matuklasan ito ni Ye Zuan, agad siyang nagsimulang magmura. Nagulat si Bai Ming at ang iba pang nasa likuran niya. Gaya ng inaasahan sa isang taong nakakakilala sa Reincarnation Fox. Napakatapang. Bastos. Kumislap ang mga mata ni Qi Xuanyu. Nakita niya na wala siyang magagawa kay Ye Zuan.
Ang kanyang mga daliri ay nawala lamang, ngunit sila ay nakabawi sa susunod na sandali. Anong uri ng bilis ng pagbawi noon? Ang Old Tree ay mayroong immortal Phoenix bloodline, at gayon din si Yezuan. Bukod dito, si Yezuan ay may immortal Eye Unicorn bloodline, at ang Unicorn Fruit Chi ay umiikot sa kanyang katawan. Ang Unicorn Fruit Chi ay ang kombinasyon ng Eye of Glory at Eye of Destruction. Ang Eye of Glory ay may kakayahang palakihin ang pinsala ng mga patay na nilalang. Sa makatuwid, ang bilis ng pagkabulok ni Yezuan ay mas mabagal kaysa sa lumang puno. Paanong may mangyayari sa kanya kung maayos naman ang Old Tree? Sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Chi Xuanyu. Hulaan mo. Kung tama ang hula mo, ipapatawag ko ang Skeleton King. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay, tila isang kontrabida na nagtagumpay. Dahil walang magawa sa kanya ang kanyang kalaban, ano ang dapat ikatakot? Anong biro? What a sharp-tongued brat! Alam mo ba kung sino ako? Tanong ni Chi Xuanyu. Hulaan mo ulit. Napangiti si Yezuan. Bago makapagsalita si Chi Xuanyu, ipinaliwanag ni Bai Ming sa likod ni Yezuan, isa sa tatlong pinuno ng Zuan Death Battlefield, ang Death Abyss Overlord. Hindi ko ini-expect na makikilala mo ako. Gayunpaman, nagkakamali ka. Ako ang pinakamalakas na eksperto sa Zuan Death Battlefield. Ang dalawa pa ay hindi makakapantay sa akin. Mayabang na sinabi ni Chi Xuanyu, hanggat hindi ko nilalabag ang mga patakaran ng Zuan Death Battlefield, walang magagawa sa akin ang 100 Fox Manor mo. Maaaring ganoon, ngunit ako ay mula pa rin sa Bai Clan. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi sa iyong mga kapantay? Daang Fox Manor, sinumang random na eksperto mula sa Bai Clan ay madaling mapatay. Ikaw ay mula sa Zuan Death Abyss Battlefield. Bigla siyang tinutuya ni Bai Ming. Si Chi Xuanyu ay nasa ikatlong antas lamang ng Samsara Realm. Sa makatuwid, maaari lamang siyang maghari sa Profound Death Battlefield, kung saan ang pinakamataas na limitasyon ay ang ikatlong antas ng Profound Death Stage. Kapag nakapasok na siya sa Rotating Chakra Battlefield, ang sinumang dumadaan ay magkakaroon ng lakas na patayin siya. Ikaw, nang marinig ni Chi Xuanyu ang mga salita ni Bai Ming, nanggigigil ang kanyang mga ngipin sa galit. Ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa kanya ng isang basura. Ano ang tungkol sa iyo? Bagamat may mga panuntunan sa Zuan Death Battlefield, ang aking Bai Clan ay maaari pa ring magpadala ng 10 eksperto sa Zuan Death Abyss Realm. Baka hindi mo man lang matalo ang isa. Anong masama kung tawagin kang basura? Patuloy siyang tinutuya ni Bai Ming. Hindi nakaimik si Yezuan. Napakabuti na magkaroon ng malakas na background. Naiinggit siya na si Chi Xuanyu ay maaaring pag-alitan ng mga eksperto. Good, very good. Bagamat hindi kita mahawakan, ang mga langgam na ito ay hindi maaaring mula sa 100 Fox Manor, tama ba? Kumislap ang mga mata ni Chi Xuanyu. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Nagbago ang mga ekspresyon ni Yezuan at Bai Ming. Gamit ang kanilang mga espiritual na pandama, naramdaman nila na ang katawan ni Song Qingxing at ng iba pa ay mabilis na nagwawala. Senyor, iligtas mo ang buhay ko. Humingi ng awa si Song Qingxing. Tumigil ka. Sabay na sigaw ni na Bai Ming at Yezuan. Sa kasamaang palad, galit pa rin si Chi Xuanyu. Si Yezuan at ang Old Tree ay mga projection lamang. Wala siyang magawa sa kanila. Malakas ang background ni Bai Ming. Hindi rin niya ito mahawakan. Para kay Song Qingxing at sa dalawa pa, paanong hindi niya sila mahawakan? Sa isang iglap, si Song Qingxing at ang dalawa pa ay nagkawatak-watik sa pamamagitan ng kanyang kalooban ng kamatayan. Nauwi sila sa kawalan. Maging ang kanilang mga interspatial ring ay nawala. Ito ang kinahinatnan ng pagkagalit sa kanya. Bagamat natatakot siya sa 100 Fox Manor, hindi siya naging masungit. Kung hindi siya pumatay ng ilang tao para ilabas ang kanyang galit, ang galit na ito ay patuloy na mabibigat sa kanyang puso. Nang maramdaman ni Yezuan na nawala na ang aura ni Song Qingxing at ng dalawa pa, agad siyang nagmura, "Bastard! Lumapit ka sa akin kung may lakas ka ng loob." Humph! Ngumuso si Chi Xuanyu at sinabing, "Fine, pipigilan kita dito. Kapag nahuli kita, sana kaya mo pa ring maging matigas ang ulo gaya mo ngayon." Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kanyang orihinal na katawan ay nagpadala na ng mga tao upang hulihin si Yezuan at ang iba pa. Ay hindi,
Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Para bang may problema sila sa pagkakataong ito. Naisip niya na si Chi Xuanyu ay susuko at aalis pagkatapos malaman na wala siyang magagawa sa kanila. Dahil gusto mong gawin ito, dapat handa kang mapahamak. Sabi ni Bai Ming sa tonong nagbabantang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nagpatuloy si Chi Xuanyu sa pag-ungol. Bagamat nasa ikatlong antas pa lamang siya ng Samsara Realm at parang langgam sa paningin ng mga ekspertong iyon, walang sinuman sa Profound Death Battlefield ang maaaring magbanta sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang kumalat ang isang aura. Si Yezuan at ang iba pa ay tumungala at nakita na ang isa pang malaking eyeball ay lumitaw at nakaharap sa Eye of Death ni Chi Xuanyu. Ito ang mata ng lahat ng bagay. Nakilala ito ni Yezuan sa isang sulyap. Ang malaking mata na ito ay ang mata ng lahat ng bagay na nakita niya noong araw na iyon. Noong araw na iyon, inatake siya ng isang third level na eksperto sa Profound Death Realm sa Profound Life Battlefield at pinatay ng Eye of All Things na ito. Hindi niya alam kung ito ay pareho. Nang lumitaw ang mata ng lahat ng bagay, hindi maiwasan ni Chi Xuanyu na manginig. Bakit lumitaw ang moldita na ito? Ikaw pala, anong ginagawa mo dito? Hindi ko nilabag ang mga patakaran ng Profound Death Battlefield. Galit na sigaw ni Chi Xuanyu. Pagkatapos, ang mata ng lahat ng mga bagay ay naging figure ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa totoo lang, hindi ka lumabag sa mga patakaran. Gayunpaman, gusto mong salakayin ang mga tao ng 100 Fox Manor. Manood na lang ba ako at walang gagawin? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mukhang nandidiri at sinabing, kahit ang dalawa pang manager ay hindi nang ahas na gawin iyon. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Scram! Bago natapos ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang pangungusap, ang mata ng kamatayan ay naglaho sa manipis na hangin na wala sa mundo. Sobra-sobra. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may labis na lakas. Isang pangatlong antas na eksperto sa Samsara Realm ang nang-ahas na kumilos ng mayabang sa harap niya. Nililigawan niya si kamatayan. Nagulat si Yezuan at ang dalawa pa. Si Chi Xuanyu, na pumiglas sa kanila hanggang sa malagutan ng hininga, ay agad na pinatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Biglang nangyari ang eksenang ito kaya hindi pa sila nakaka-recover sa kanilang pagkagulat. Habang nawala ang Eye of Death, nawala din ang pressure kay Yezuan at sa dalawa pa at nabawi nila ang kanilang mobility. Salamat, Senyor. Nagmamadaling sinabi ni na Yezuan at Bai Ming. Huwag kang mag-alala. Matapos sabihin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang dalawang salitang ito, nawala siya kasama ng Eye of All Things. Tatlo na lang ang natitira sa Xuanyu Tomb. Kabanata 1503, Ding! Na-trigger ng host ang revenge quest, patayin si Chi Xuanyu. Tinatanggap mo ba? Nagulat si Yezuan sa system notification. Naalala niya na ang huling revenge quest ay kailangan niyang patayin si Mo Xiaoyi. Hindi niya inaasahan na ganito katagal. Tanggapin mo. Hindi na nagsalita pa si Yezuan at tinanggap ang revenge mission na ito. Ang reward para sa revenge quest ay hindi ipinakita, na nangangahulugang magbabago ito ayon sa ilang partikular na salik, gaya ng bilis ng pagkumpleto ng quest. Sa totoo lang, gustong sabihin ni Yezuan kay Chi Xuanyu ang isang katotohanan, at iyon ay tungkol sa kapatid ni Chi Xuanyu, si Chi Tianroy. Malamang na hindi inaasahan ni Chi Xuanyu na natagpuan ng kanyang kapatid ang silid na ito ng libingan, lalo pa napatay na ang kanyang kapatid. Ang nasunog na bangkay sa hilaga ng palasyo ay talagang si Chi Tianroy. Sa kasamaang palad, ang mga mata ng kamatayan ni Chi Xuanyu ay agad na nawasak, kaya walang oras si Yezuan para sabihin sa kanya. Kaya naman, nagpa siya si Yezuan na maghintay hanggang sa muli niyang makita si Chi Xuanyu. Iniisip niya kung anong uri ng ekspresyon ang mayroon si Chi Xuanyu pagdating ng oras. Umalis muna tayo. Matapos tanggapin ang revenge quest, si Yezuan ay direktang bumagsak sa kawalan at umalis sa Xuanyu Tomb Chamber kasama ang Old Tree at Bai Ming. Bagamat ang Eyes of Death at Chi Xuanyu ay natalo ng misteryosong nasa katanghaliang gulang na lalaki, nagpa siya si Yezuan na umalis muna kung sakali. Gaano man kalakas si Chi Xuanyu, hindi niya sila mahabol. Pagkatapos ng lahat, nagpakita lamang siya dahil nasira ang selyo ng Skeleton King. Pagkatapos nilang ligtas, hindi naiwas ang magtanong ni Yezuan, sino ang senior na iyon ngayon?
Sumagot si Bai Ming, ang senior na iyon ay itinalaga ng aking 100 Fox Manor upang pamahalaan ang Zuan Death Battlefield. Sinusubaybayan niya ang buong Zuan Death Battlefield sa pamamagitan ng Eyes of Myriad. Kung sino man ang lalabag sa mga patakaran, sila ay mapapawi. I see. So may dalawa pang manager sa side ng Samsara Venerable at Samsara City Master. Tanong muli ni Yezuan. Oo, ang dalawa pa ay mayroon ding Eyes of Myriad Forms. Ang Eyes of Myriad Forms ay medyo karaniwang mata. Tumango si Bai Ming. Sa katunayan, ang Eyes of Myriad ay napakakaraniwan. Nakatagpo ni Yezuan ang dalawang pares nila habang hinahabol ang Zuan Ming duo. Ang mata ng kamatayan ay medyo bihira din. Sinasabi na ang Panginoon ng kalaliman ng kamatayan ay nakuha ito mula sa isang Heavenly Beast of Death. Tungkol naman sa Eye of Reincarnation, narinig ko na nakuha ito ng Master ng Samsara City matapos patayin ang Heaven-Reaching Beast. Nakikitang interesado si Yezuan, nagpatuloy si Bai Ming. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yezuan. Ano? Ang guro ng Samsara City. Paano ang iyong Manor Lord at Venerable Samsara? Panipi. Ang ating Manor Lord ay isang Fox of Reincarnation. Ang Eye of Reincarnation ay nabuo sa kanyang sarili. Tungkol naman sa Reincarnation Venerable na bumangon sa nakalipas na 20 taon, hindi ko alam kung saan nanggaling ang kanyang Reincarnation Eye. Gayunpaman, sinasabing ang Reincarnation Venerable ang nag-condense nito mismo, kaya siya ay may higit na kakayahan sa Reincarnation, sagot ni Bai Ming. Ang Eye of Reincarnation na nakuha mula sa pagpatay sa Heaven-Reaching Beasts ay natural na mas mababa sa Eye of Reincarnation na nabuo ng sarili. Hindi ito mahirap unawain. Sa makatuwid, ang Reincarnation Venerable at Reincarnation Fox ay may parehong antas ng Reincarnation Eye. Para sa Reincarnation City Lord, medyo mahina siya. Reincarnation Venerable, bahagyang ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Nang lumitaw ang unang Eye of Reincarnation, ang base ng Life and Death Plate sa planting space ay biglang yumanig ng malakas. Sa Land of Reincarnation, noong si Yezuan ay nasa Longevity Realm pa, ang base ng Life and Death Plate sa Red Flame Mountain Range ay biglang lumitaw pagkatapos lumitaw ang Reincarnation Venerable. Pwede bang? Tama, ang Reincarnation Venerable ay lumitaw ng halos kasabay ng muling pagkakatawang tao ng Xuanming Duo Demons gamit ang Life and Death Plate. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Maaaring ang Reincarnation Venerable ay ang Life and Death Plate. Kaya, ang kanyang dalawang pagpapakita ay naging sanhi ng pagbabago ng base ng Life and Death Plate. Gayunpaman, ang Life and Death Plate ay isa lamang divine artifact. Ang ilang mga divine artifact ay tila nagsilang ng mga artifact spirits. Ang Reincarnation Venerable ay maaaring ang Life and Death Plate. Pagkatapos mag-reincarnate ang Xuanming Duo Demons, nag-cultivate ito ng pisikal na katawan at pagkatapos ay umalis. Inisip ito ni Yezuan at napagtanto na posible talaga. Gayunpaman, ang Reincarnation Venerable ay isa sa 3 dakilang pinuno sa Land of Reincarnation. Hindi siya isang taong maaari niyang makausap ngayon. Higit pa rito, ang Reincarnation Venerable ay walang anumang away sa kanya. Iisipin niya ito pagkatapos niyang makilala ang Reincarnation Venerable. Sa ngayon, kailangan muna niyang maghiganti. Ang mata ng kamatayan, Shi Xuanyu. Bai Ming, personal na akong maghihiganti this time. I will take my leave muna. Sabi ni Yezuan kay Bai Ming na nasa tabi niya. Sige, mag-ingat ka, Panginoon. Hindi na nagtanong pa si Bai Ming at kinuyam na lamang ang kanyang mga kamaunang may paggalang. Nais din niyang maghiganti para sa may-ari ng auction house, ngunit si Shi Xuanyu ay hindi isang taong maaari niyang talunin ngayon, kaya maaari niya itong isantabi sa ngayon. Pagkatapos, direktang umalis si Yezuan. Dahil gusto niyang maghiganti, kailangan niyang pumunta sa north dahil si Shi Xuanyu ay nasa teritoryo ng Reincarnation Venerable. Sa pagkakataong ito, papasok si Yezuan sa kampo ng kaaway para pumatay. Sa mga samsam ng digmaan ngayon lang, nakakuha siya ng mapa. May isang teleportation point sa isang lugar sa hilaga ng Tianluo City na maaaring mag-teleport sa kanya sa gilid ng kampo. Ang lugar na ito ay tinawag na Lingxi City at ang teleportation point ay malapit sa Lingxi City. Gayunpaman, may bayad ang paggamit ng teleportation point na ito. Kaagad, nagsimulang magmadali si Yezuan.
Ngayong nasakop na niya ang Skeletal King, direkta niyang ipinadala ang Skeletal King at si Wei Zhenchen upang manghuli ng heaven-reaching beasts upang madagdagan ang kanyang lakas at mabawi ang Unicorn's Descent. Kasabay nito, maaari din niyang dagdagan ang buff ng Elegy of Souls. Para makabuo ng kontrata sa Skeletal King, gumugol siya ng isang Dev-R point. Ngayon, 2 Dev-R points na lang ang natitira niya. Sa makatuwid, gusto niyang makahanap ng pagkakataong mapataas ang kanyang killing intent points sa pinakamataas na limitasyon. Kung hindi, gaano katagal bago siya makakalap ng 9 na Dev-R points at magsasama ng 2 combat bloodlines. Medyo malayo ang Lingxi City mula sa Tianluo City. Gayunpaman, si Ye Zuan ay nasa ika-6 na baitang ng Profound Death Realm. Gamit ang Shadow Step at Agility buff, isang araw lang ang inabot niya para marating ang lungsod. Sa araw na ito, pinatay ni Wei Zhenchen, Ribbone at Old Tree ang maraming heaven-reaching beasts. Tumaas ng malaking margin ang killing intent points ni Ye Zuan. Gayunpaman, ang elehiya ng mga kaluluwa ng Skeletal King ay nadagdagan lamang ang buff ng 10,000. Isang ika-10,000 sa isang araw, isang ika-10,000 sa 10 araw, at 100 sa 100 araw. Bagamat ang elehiya ng mga kaluluwa ay isang banal na kasanayan, wala itong gaanong epekto sa simula. Bukod dito, ang elehiya ng mga kaluluwa ay magbabago ayon sa antas ng Skeletal King at Ye Zuan. Kung ang Skeletal King ay nasa ika-7 baitang ng Profound Death Realm, ang buff ay magiging isang ika-10,000 lamang sa isang araw. Sa madaling salita, kapag tumaas ang antas ng isang tao, kailangang pumatay ng mas malalakas na halimaw. Buti na lang, heaven-reaching beasts lang ang pinapatay nila ngayon. Kung makakatagpo sila ng ilang mangmang na pamilya o paksayon, ang elehiya ng mga kaluluwa ay mabilis na makakapag-level up. Kabanata 1504, ang Skeletal King ay isang halimaw na lumalaban sa langit. Naramdaman ni Ye Zuan na kahit na kailangan niyang gumastos ng 3 Dev-R points sa kontrata, tiyak na sulit ito. Kung pag-uusapan, nakarating na si Ye Zuan sa Spirit West City. Ang susunod na hakbang ay upang mahanap ang teleportation array at teleport sa gilid ng kampo. Let's go, Ribs, sumunod ka sa akin sa mga lansangan. Nang pumasok si Ye Zuan sa Spirit West City, ginamit niya ang Eye of the Void para ipatawag pabalik ang Skeletal King at Wei Zhenchen. Isang 2 metrong taas na nakabaluti na lalaki na may hawak na 3 metrong haba ng Heaven-Shaking Sword ay makakaakit ng maraming atensyon habang naglalakad siya sa mga lansangan. Siyempre, si Ye Zuan, na naglalakad sa harap ng Skeletal King, ang sentro ng atensyon. Nakilala ito ng ilang matalas na martial artist at napabulalas. Damn, it's the rare Skeletal King. Sino ang taong iyon? Pinaamo niya talaga ang isang Skeletal King. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mga tao sa paligid. Ang Skeletal King ay isang pambihirang hayop na mahirap makuha sa loob ng libu-libong taon. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay walang katumbas na lakas. Wala pa akong narinig na isang Skeletal King na pinaamo sa kasaysayan. Ang batang iyon ay nasa ika-6 na antas lamang ng Profound Death Realm. Anong kakayahan ang mayroon siya para mapaamo ang isang ika-7 antas ng Profound Death Realm Skeletal King? Siya, tignan mo nga ang bongga niyang itsura. Baka maganda ang background niya. Tiyak na tinulungan siya ng mga matatanda ng pamilya niya na paamuin o pinadala para protektahan siya. Guardia, hindi ba bantay ang kalbong matandang iyon? Panipi, mukhang kayang mag-evolve ang Skeletal King na ito. Hanggat makukuha nito ang White Bone Gold Essence Jade, maaari daw itong i-upgrade sa Ghost Dome Great Emperor. Anong biro? Ano ang White Bone Gold Essence Jade? Ito ay isang material na ginamit sa paggawa ng 8th level Divine Weapons. Tama, bakit iba ang Skeletal King na ito sa mga chismis? Ang rock armor nito ay sobrang kinang. Minsan ba itong nag-mutate? Mayroon daw na isang Skeletal King na lumitaw libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Death Realm. Noong panahong iyon, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Maraming puwersa ang gustong paamuhin ito. Kahit ang mga eksperto sa Samsara Realm ay sinubukan, ngunit walang nagtagumpay. Ang Skeletal King na iyon ay masasabing pumatay saan man ito magpunta. Ang pagbanggit lang ng pangalan nito ay manganginig na sa takot ang mga tao.
Sa huli, walang nakakaalam kung bakit ito nawala. Panipi, ang mga tao sa paligid nila ay talagang may kaalaman. Sa daan, narinig ni Yezuan ang maraming kawili-wiling bagay. Hindi ko inaasahan na makaka-advance ang Skeleton King. Not bad. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung gusto ng Skeletal Monarch na maging isang Ghost Dome Great Emperor, maaari nitong pinuhin ang White Bone Golden Essence Jade. Sa oras na iyon, ang Skeletal Monarch ay magiging mas malakas. Kasabay nito, ang Skeleton King na binanggit ng dumaan libu-libong taon na ang nakararaan ay talagang ang tadyang nakatatapos lamang masakop ni Yezuan. Gayunpaman, dahil ang rib bones ay naging underlang ni Wei Zhenchen, ang kanyang cultivation level ay bumaba sa ikapitong level ng Profound Death Stage. Sa makatuwid, walang sinuman ang mag-uugnay sa kanya sa Skeleton King mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas. Sa ilalim ng nakakatakot na mga tingin ng karamihan, dumating si Yezuan sa harap ng City Lord Mansion ng Spirit West City. Nang makita ito ng mga bantay ng City Lord's Mansion, halos maiihi sila sa kanilang pantalon. Damn, ito talaga ang Skeleton King. Sir, may maitutulong ba ako? Binati siya ng ikapitong antas ng Profound Death Stage na guard captain at gulat na tanong. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapasulyap sa Skeleton King. Nang titigan siya ng Skeleton King gamit ang malagim nitong mga mata, ang kapitan ng gwardya ay natakot kaya dali-dali niyang binawi ang kanyang tingin at hindi nang ahas na tumingin sa kanya muli. Gusto kong gamitin ang teleportation array. Mangyaring ipaalam sa akin. Direktang sumagot si Yezuan. O okay, ipapaalam ko sa head steward. Tumango ang kapitan ng gwardya. Matapos lumunok ng laway, tumalikod siya at pumasok sa City Lord's Mansion. Siya ay nasa ikapitong antas ng Profound Death Stage habang si Yezuan ay nasa ika-6 na antas ng Profound Death Stage. Gayunpaman, si Yezuan, na may ikapitong antas ng Profound Death Stage Skeleton King at isang ika-8 antas ng Profound Death Stage Elder na nagpo-protekta sa kanya, ay talagang may magandang background. Hindi niya kaya ang ganoong line-up. Sa likod ni Yezuan, maraming tao ang dumating para manood ng palabas at sumamba sa Skeleton King. Nang marinig nila na gustong gamitin ni Yezuan ang teleportation array, agad nilang naunawaan na pupunta siya sa Hilaga para magsanay. What an unfortunate timing! Nasira ang teleportation array a few days ago. Nabalitaan ko na inaayos pa ito. I'm afraid na maghintay pa tayo ng ilang araw. Tama, kani-kanina lang, isang pick na eksperto sa Profound Death Stage ang pumasok at sinira ang teleportation array bago umalis. Nagalit ang City Lord kaya hinaypan niya ang kanyang balbas. Ito ay dapat na isang tao mula sa Hilaga. Muling nagbulungan ang mga tao sa paligid. Gayunpaman, narinig sila ni Yezuan. Ano, nasira ang teleportation array at inaayos pa. Medyo walang magawa si Yezuan. Napakaganda ng nangyari sa kanya. Kailangan ba niyang bumiyahe mag-isa? Bagaman mabilis ang kanyang bilis, aabutin siya ng hindi bababa sa kalahating buwan bago makarating sa gilid ng kampo. Masyadong aksayado. Hindi nagtagal, lumabas ang isang matandang lalaki sa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Nang marinig niya ang tungkol sa Skeleton King, hindi siya naniwala. Gayunpaman, nang makita niya ito ng sarili niyang mga mata, wala siyang nagawa kundi ang maniwala. Sir, ang matandang ito ay ang head steward ng City Lord's Mansion. Nabalitaan ko na gusto mong gumamit ng teleportation array. Tanong ng matanda. Tama, pero narinig ko rin na nasira ang teleportation array. I wonder how long it will take to repair it. Tumango si Yezuan at sumagot. Huminto ang elder at nagpatuloy, inaayos na ito ng mga array expert sa aking City Lord's Mansion. Aabutin ng 2 araw. Kung gusto mong gumamit ng teleportation array, maaari kang manatili muna sa City Lord's Mansion. Salamat sa iyong kabutihan. Gayunpaman, babalik ako sa loob ng 2 araw. Direktang tumanggi si Yezuan. Napakasayang nahayaan siyang manatili sa City Lord's Mansion ng 2 araw. Kailangan niyang gamitin ang 2 araw na ito. Ang matanda ay hindi sinubukang hikayatin siyang manatili. Pinanood lang niya si Yezuan na umalis, ngunit ang kanyang tingin ay mas nakatuon sa Skeleton King. Sa pagkakataong ito, nakataas ang kilay niya na para bang may naisip. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa City Lord's Mansion. Itong Skeleton King, maaari bang
Naisip ng Elder ang isang nakakatakot na posibilidad at direktang natagpuan ang City Lord of Spirit West City. Head Steward, bakit ka nagmamadali? Ang City Lord of Spirit West City ay nakikitungo sa ilang mga bagay. Nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ng Head Steward, hindi niya maiwasang magtanong. Panginoon ng lungsod, isang tao ang nagmula sa labas at gustong gumamit ng teleportation array. Sabi ng Head Steward, hindi ba inaayos ang teleportation array? Bakit kailangan mong i-report ito sa akin? Labis na nagulat ang City Lord of Spirit West City. Kailangan niyang harapin ang maraming bagay araw-araw. Kung ang ganitong maliit na bagay ay kailangang iulat sa kanya, siya ay maiinis hanggang mamatay. Hindi, City Lord. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa likod ng taong iyon, mayroong isang ikapitong antas ng Profound Death Realm Skeleton King. Ang Head Steward ng City Lord's Mansion ay nagsabi ng totoo sa City Lord. Ano, Skeleton King? Nagulat ang City Lord of Spirit West City. Ang Skeleton King ay isang bihirang heaven-connecting beast na may pambihirang lakas ng pakikipaglaban. Ilang libong taon na ang nakalilipas, mayroong isang Skeleton King. Kahit na ang isang eksperto sa Samsari Realm ay walang magawa dito. Hindi lang iyon, pinatay pa ng Skeleton King ang isang eksperto sa Samsari Realm. Kabanata 1505, kailangang malaman ng isa na ang ninuno ng pamilya Zeman ay nasa Samsari Realm. Kahit na ang ganoong eksperto ay namatay sa kamay ng Skeletal King, na nasa tuktok ng ikasyam na baitang ng Profound Death Realm. Makikita kung gaano kalakas ang Skeletal King. Bukod dito, higit sa isang eksperto sa Samsari Realm ang namatay sa kamay ng Skeletal King. Saan nanggaling ang taong iyon? Nasuko na ba ang Skeletal King? Nagtanong muli ang Spirit West City Lord. Ang taong iyon ay nasa ika-6 na baitang lamang ng Profound Death Realm. Gayunpaman, mayroon siyang 8th tier na Profound Death Realm Guard. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Tungkol naman sa Skeletal King, sa aking palagay, ito ay dapat na pinasuko ng taong iyon. Sagot ng punong tagapangasiwa ng City Lord Mansion. Hindi alintana kung ito ay nasakop o hindi, magpadala ng isang tao upang sundan siya at imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos magsalita ng Spirit West City Lord, naghanda siyang magpadala ng mga eksperto para sundan siya. Ngunit sa oras na ito, ang Chief Steward ng City Governor's Mansion ay biglang naglabas ng larawan mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay ito sa City Governor ng Lingxi City. Sabi niya, Gobernador ng lungsod, nalaman ko na ang Skeleton King kanina ay medyo katulad ng nasa portrait. Ang Spirit West City Lord ay natigilan. Hindi niya namamalayan na sinulyapan ang larawan at nalaman niyang ang Skeletal King ang pumatay sa ninuno ng pamilya Zeman. Sa madaling salita, ito ay mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ngayon, sinabi ng punong tagapangasiwa ng City Lord Mansion na ang nakita niya ay halos kapareho ng nasa larawan. Paano ito naging posible? Baka mali ang nakita mo. Noon, ang Skeletal King ay nasa tuktok ng ikasyam na baitang ng Profound Death Realm. Gayunpaman, ang isang ito ay nasa ikapitong baitang lamang ng Profound Death Realm. Nagdududa ang sinabi ng Spirit West City Lord. Ang Skeletal King ay hindi isang ordinaryong nilalang. Matapos ang libu-libong taon, imposibleng hindi tumaas ang lakas nito. Posibleng nasa Samsari Realm iyon. Ikapitong baitang ng Profound Death Realm. Imposible. Ito, baka mali ang nakita ko. Itinagol ng punong tagapangasiwa ng City Lord Mansion ang larawan. Maaari mong gawin ang iyong negosyo. Pagkatapos magsalita ng Spirit West City Lord, diretso siyang umalis. Pagkatapos, nagpadala siya ng 3 eksperto para sundan si Yezuan. Gusto niyang imbestigahan muna ang background ni Yezuan. Kung may background si Yezuan, magplano siyang muli. Kung walang background si Yezuan at isa lang siyang wild crane, papatayin niya si Yezuan at huhulihin ang Skeletal Monarch. Ang 3 eksperto mula sa City Lord's Mansion na ipinadala sa buntot kay Yezuan ay pawang mga eksperto sa yugto ng Profound Death sa ikasyam na antas. Sa kanilang opinyon, hindi magiging problema ang hulihin si Yezuan, lalo pa ang buntot sa kanya. Sa oras na ito, naglalakad si Yezuan sa Spirit West City kasama si Luo-Luo at ang iba pa. Kahit na gusto niyang lumabas at pumatay ng mga halimaw para mag-level up, hindi siya nagmamadali.
Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pamamasyal, natuklasan niyang may mali. May 39 na layer na mga eksperto sa Profound Death Stage na sumusunod sa kanya. Nandito ba sila para sa Skeleton King? Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na nag-react. Walang maraming puwersa sa Spirit West City na maaaring magpadala ng 39 na yugto ng mga eksperto sa Profound Death Realm ng sabay-sabay. Ang pinakamalamang na kandidato ay ang City Lord's Mansion. Dahil iyon ang nangyari, maagang natapos ni Yezuan ang kanyang paglilibang at pinabalik si Luo-Luo sa lugar ng pagtatanim. Pagkatapos, dinala niya ang Old Tree, Wei Zanchen, at Rib palabas ng lungsod. Ang dahilan kung bakit niya dinala ang Skeletal Monarch sa paligid ay hindi para magpakitang gilas, kundi para magsagawa ng baiting plan. Ano ang isang baiting plan? Ito ay upang gamitin ang Skeletal Monarch bilang pain para akitin ang mga may lihim na motibo. Ang Skeletal Monarch ay nasa ikapitong antas lamang ng Profound Death Realm. Siguradong magkakaroon ng ikawalo o ikasyam na antas ng mga eksperto sa Profound Death Realm na may mga disenyo dito. Nagkataon, pinakagusto ni Yezuan ang mga ganitong uri ng tao. Ang mga taong ito ay madalas na pumupunta upang bigyan siya ng mga benepisyo. Para silang nabubuhay kay Lei Feng. Kaya naman, umalis siya sa lungsod sa pagkakataong ito para akitin sila palabas. Kailangan ko pa ring gamitin ang teleportation formation ng City Lord's Mansion. Hindi magandang magsimula ng patayan. Gayunpaman, kung talagang i-provoke nila ako, papatayin ko silang lahat. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang teleportation formation ay hindi mahalaga dahil magiging maayos ito hanggat nagpakita siya ng awa sa mga eksperto sa Porma Sion. Bukod dito, hanggat siya ay nakalusot, ang oras ng paglalakbay ay lubos na mababawasan. Ang kalahating buwan ay maaari pang bawasan sa 3 araw. Nang makita ng 39 na antas ng mga eksperto sa Profound Death Realm na nakabuntot kay Yezuan si Yezuan na umalis sa lungsod, itinago nila ang kanilang mga aura at sinundan siya. Matapos sundan si Yezuan ng mahigit kalahating oras, biglang tumigil si Yezuan sa kanyang kinatatayuan. Kayong tatlo, ang tagal nyo na akong sinusundan. Bakit hindi kayo magpakita? Huminto si Yezuan at sinabing hindi lumilingon. Malakas at malinaw ang kanyang boses, na bumabagsak sa pandinig ng 3 nakabuntot sa kanya. Nagulat silang 3 dahil hindi pa lumingon si Yezuan para tingnan mula noong umalis siya sa lungsod. Bukod dito, sinusundan nila siya sa labas ng saklaw ng pang-8 antas ng espiritual na kamalayan ng eksperto sa Profound Death Realm. Paano sila natuklasan ni Yezuan? Medyo kaya mo talaga, hindi naiwasang sabihin ng nasa gitnang gulang na nangunguna. Sa sandaling ito, lumingon si Yezuan at hinarap sila. Nagkunwari siyang walang alam at nagtanong, anong problema? Kami ay mula sa City Lord Mansion ng Spirit West City. Nais kang imbitahan ng City Lord para sa isang pagtitipon. Sabi ng nasa gitnang edad na nangunguna. Nang hindi naghihintay na matapos niya ang kanyang pangungusap, direktang sumagot si Yezuan, "O, paano kung hindi ako pumunta? Kung hindi ka pupunta, masasaktan ka lang namin." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sadyang nagpakawala ng isang alon ng presyon. Naisip niya na tiyak na makikipagkompromiso si Yezuan pagkatapos makita ang antas ng kanilang cultivation. Pagkatapos ng lahat, sila ay 39 na antas na eksperto sa Profound Death Realm. Si Yezuan ay nasa ika-6 na antas lamang ng Profound Death Realm. Mayroon lamang siyang ika-8 antas na Profound Death Realm Guard at isang ika-7 antas ng Profound Death Realm Skeleton Monarch. Gaano man kalakas ang Skeleton Monarch, hindi nito kayang labanan ang mga eksperto sa Profound Death Realm ng ika-9 na antas, tama ba? Since that's the case, ito muna ang sasabihin ko. If you dare to attack me, you'll be in danger of dying. Pinaalalahanan sila ni Yezuan na parang isang mabuting matanda. Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ng 3 eksperto ang tumawa habang hawak-hawak ang kanilang tiyan. Panganib na mamatay. How humorous! Matagal ko nang narinig ang tungkol sa Skeleton Monarch. Ngayon, nandito ako para tingnan kung kasing lakas ba ng Skeleton Monarch ang sinasabi ng mga tsismis. Nang matapos magsalita ang nasa gitnang edad na nangunguna, mag-isa siyang lumabas. Tila handa siyang labanan si Yezuan at ang 2 pang eksperto ng mag-isa. Buntong hininga,
mga ignorante. Nang makita ito, hindi malay ni Yezuan na umiling. Dahil gusto ng kabilang partido na labanan silang tatlo ng mag-isa, natural na hindi siya magiging unreasonable. Kung ganun, mag-away tayo. Malamig na sabi ni Yezuan. Nang bumagsak ang kanyang boses, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nangunguna ay tinapakan din ang kanyang mga paa at sumugod kay Yezuan na parang cheetah. Halos kasabay nito, biglang tumaas ang aura ng Skeleton Monarch. Pagkatapos, mabilis itong tumakbo palabas. Sumayaw ang Sky-Shaking Sword sa kamay nito, at isang slash na naglalaman ng Profound Death Chi ang bumasag sa hangin. Dinobol ng deterrence ni Kilin ang lahat ng attributes niya. Kapag pinagsama sa Megatron, nadobol muli ang lahat ng kanyang mga katangian. Sa sandaling ito, ang Skeleton Monarch ay maaaring magpakawala ng 3 beses ang lakas ng labanan nito. Sa orihinal, maaari nitong hamunin ang mga nasa mas mataas na antas. Bagamat bumaba ang antas ng paglilinang nito, talagang tumaas ang lakas nito. Ito ay dahil ito ay masyadong mahina. Noong ito ay nasa ika-7 antas ng Profound Death Realm. Ang Sword Chi na ito ay ikinagulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nangunguna. Kabanata 1506, Boom! Nagbanggaan ang 2 enerhiya at isang shockwave ang sweep out. Sa pagkakataong ito, pantay ang tugma ng 2. Laking gulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang 2 taong nasa likuran niya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hamon na 2 antas na mas mataas. Muli, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ayaw sumuko at inihagis muli ang kanyang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, biglang bumilis ang Skeletal King at umiwas sa espada. Pagkatapos, mabilis itong lumapit sa medyo may edad na lalaki. Ang pinakamalakas na punto ng Skeletal King ay hindi ang pag-atake nito, kundi ang depensa nito. Noon, kahit isang eksperto sa Samsara Realm ay hindi masira ang sandata nito. Ngayon na ang lahat ng mga katangian nito ay nadobol, kahit na ang isang ika-9 na antas ng Profound Death Realm na eksperto ay hindi ito masisira. Sa makatuwid, ito ay pinakamahusay sa malapit na labanan. Habang nakatulala ang nasa katanghaliang gulang, nilapitan siya ng Skeletal King. Alam niyang hindi niya kayang labanan ang Skeletal King sa malapitang labanan, kaya't mabilis niyang ibinaba ang kanyang espada at tumalon palayo. Ngunit sa sandaling ito, boom! Hindi hamarang o umiwas ang Skeletal King. Kinuha nito ang espada at hindi nasugatan. Siyempre, ito ay isang casual na pag-atake lamang mula sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kapangyarihan nito ay mas mahina kaysa dati, kaya natural na hindi nito masira ang depensa ng Skeletal King. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng aking mga tadyang. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, ang malaking kamay ng Skeletal King ay biglang umunat na parang kuko. Grip of the Underworld. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang bumalot sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, dahilan para manginig ang kanyang puso. Bago pa siya makapag-react, lumipad ang buong katawan niya patungo sa Skeletal King. Napakalakas, hindi ko kayang humiwalay. Laking gulat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang pinagmamasdan ang sarili na papalapit ng papalapit sa Skeletal King. Hindi maganda, ang mga ekspresyon ng iba pang 2 tao ay nagbago ng husto, at direktang inatake nila ang Skeletal King. Gayunpaman, huli pa rin sila ng isang hakbang. Slash! Ang espada ng Skeletal King sa kanang kamay nito ay biglang tumalsik at direktang nilaslas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumilipad patungo dito. Kasabay ng kalampag, naputol ang sandata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos, may malutong na tunog. Rip! Nalaglag ang ulo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na wala pang 2 segundo ay papatayin siya ng Skeletal King. Ito ba ang lakas ng Skeletal King? Kung alam niya ng mas maaga, tiyak na hindi siya magiging pabaya at hinahamon ang Skeleton King ng mag-isa. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Si Yezuan, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ay nakarinig ng tunog ng isang system notification sa kanyang isipan, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas. Kasabay nito, medyo tumaas din ang buff ng Soul of Elegy. Bagamat ito ay hindi gaanong, ito ay isang makajos na kasanayan na maaaring mag-stack ng permanente.
Habang pinapanood ni Yezuan ang skeletal monarch na pumatay sa isang ikasyam na antas ng eksperto sa Profound Death Realm, mas pinapanood niya, mas nasisiyahan siya. Ang kababatang ito ni Wei Zhenchen ay tila mas malakas kaysa kay Wei Zhenchen. Sok, sok, sok. Nakakakilabot, nakakahiya naman ang matandang ito sa kababaan niya. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Old Tree na nakatingin sa gilid. Ang mga pinakanagulat ay walang iba kundi ang dalawang 9th level na Profound Death Stage na martial artist. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking namumuno sa grupo ay mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, siya ay agad na pinatay. Naghinala pa sila na nanaginip sila. Damn it, go and capture that brat. Sabi ng isa sa mga martial artist sa kanyang kasama bago umakbay patungo sa skeletal monarch. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Naisip niya na ang Old Tree ay isang ordinaryong pangwalong antas na eksperto sa Profound Death Realm. Haha, panoorin mong kumilos ang matandang ito. Tumawa ang Old Tree at agad na pinakawala ng Remnant Flame. Boom! Ang kanyang kalaban ay hindi nakapag-react sa oras at pinalipad ng isang suntok. Sa kabutihang palad, ang kanyang Profound Life Chi ay masigla at agad siyang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Sa kabilang panig, ang ibang tao ay nakikipaglaban na sa skeletal monarch. Gayunpaman, ang pamamaraan ng katawan ng taong ito ay napakalakas. Higit pa rito, ginamit na ng skeletal monarch ang grip of hell nito, kaya wala itong magawa sa kanya. Tumayo si Yezuan at pinanood ang labanan sa pagitan nilang apat. Isang walang katulad na kumpiyansa ang bumangon sa kanyang puso. Wei Zhenchen, Old Tree, at Ribbon. Sa paligid ng tatlong walang kamatayang general na ito, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, hindi ito ang tunay na lakas ng skeletal monarch. Halika, hukbo ng mga patay. Ibinigay ni Yezuan ang utos sa skeletal monarch sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang makamulto na mga mata ng skeletal monarch ay kumislap ng 2 beses, at ang pagpapahusay ng elehiya ng mga kaluluwa ay bumaba. Poof! Biglang nanginig ang walang ulong bangkay sa lupa. Nabuhay ba ito? Nagdulot ito ng pagkabigla sa kalaban ng skeletal monarch. Bago pa siya makapag-react, biglang bumangon ang walang ulong bangkay at sinugod siya ng espada. Damn it, nabuhay talaga. Ang taong ito ay halos mamatay na sa takot. Paano babangon ang isang taong walang ulo at lumaban? Kung isa itong 2 ulo na naglalagablab na aso, makakaligtas pa rin ito kahit na mawala ang isa sa mga ulo nito. Gayunpaman, ito ay isang tao sa harap niya. Higit sa lahat, hindi nabawasan ang lakas nitong patay na tao. Sa sandaling iyon, naging 2-on-1 na sitwasyon. Ang Army of the Dead ay talagang kumonsumo ng maraming enerhiya. Walang magawang umiling si Yezuan. Ang pagkamatay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nadagdagan ng malaki ang pagpapahusay ng elehiya ng mga kaluluwa. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay sa kanya ay kumain ng mas maraming kaluluwa kaysa sa nakuha, at ng marami. Tinansya ni Yezuan na kailangan niyang pumatay ng hindi bababa sa 2 o 3 tao sa parehong antas upang mabuhay muli ang isang bangkay. Bukod dito, ang pagkabuhay muli ng mga patay ay may takdang panahon. Ito ay talagang isang napakalalim na hukay. Sa kabutihang palad, ang kasanayang ito ay maaaring gamitin ng walang limitasyon hanggat ang isa ay may kaluluwa. Walang oras ng cooldown, at magagamit pa rin ito sa mga kritikal na sandali. Sa pagdagdag ng bangkay ng nasa katanghaliang gulang, agad na natalo ang kalaban ng skeletal monarch. Napatay siya ng skeletal monarch sa loob lamang ng 3 round. Sa kabilang panig, tinapos din ng 8th tier na eksperto sa Profound Death Stage na si Old Tree ang kanyang kalaban sa loob ng 2 segundo. Ngayon, bumagsak na ang lahat ng 3 pangsyam na baitang eksperto sa Profound Death Stage. Mula sa simula hanggang ngayon, 5 segundo lang ang itinagal ng labanan. Ito ang kasalukuyang lakas ni Yezuan. Ang kasalukuyang lakas ni Yezuan ay masasabi lamang na nakakatakot. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan at ang soul pond ng Elegy of Souls ay tumaas ng malaki. Agad niyang ginamit ang Strength of All Creations para kunin ang 3 yin at yang ring. Maraming bagay sa loob, ngunit hindi ito sapat para makalusot si Yezuan.
Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Naaga ng matandang puno ang kanyang tingin mula sa malayo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-unawa kay Yezuan, agad niyang naunawaan ang susunod na gagawin ni Yezuan. Young Master, may gagawin ka bang malaki? Tumaas ang kilay ni Old Tree at nakangiting sinabi. Bagamat siya ay mukhang mabait ngayon, ang layunin ng labanan sa kanyang katawan ay tumaas na sa limitasyon. Oo, dahil inimbitahan tayo ng Spirit West City Lord bilang mga bisita, tingnan natin. Tumango si Yezuan, tapos, kumislap ang mga mata niya. Sinira niya ang kawalan at bumalik sa Spirit West City. Bukod dito, nasa harap siya mismo ng Spirit West City Lord Mansion. Kabanata 1507. Nang makita niya si Yezuan at ang dalawa pang lumabas mula sa Void Door, nagulat ang kapitan ng bantay. Anong uri ng pamamaraan ito? Bakit sila biglang sumulpot? Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Agad niyang itinapon ang 3 bangkay at sinabing, tawagin mo ang iyong Panginoon ng lungsod. Nang makita ng kapitan ng gwardya at ng iba pa ang 3 bangkay, sa sobrang takot ay halos maiihi na nila ang kanilang pantalon. Hindi ba ang 3 bangkay na ito ang mga consecrators ng City Lord Mansion? Ang 3 bangkay na ito ay nasa ika-9 na antas ng Profound Death Realm. Ito, ang kapitan ng gwardya ay natakot sa kanyang talino. Agad siyang tumalikod at nagmamadaling pumasok sa City Lord Mansion. Ang buong City Lord Mansion ay mayayanig sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito para itaas ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon. Gaya ng inaasahan, kalahating minuto matapos sumugod ang kapitan ng gwardya sa City Lord Mansion, maraming tao ang tumalon. Karamihan sa kanila ay nasa ika-8 at ika-9 na antas ng Profound Death Realm. Isa sa mga eksperto sa Profound Death Realm sa ika-9 na antas ay ang City Lord ng Lingxi City, si Zimenyi, na nagpadala ng 3 tao upang buntot kay Yezuan. 3 consecrators. Sinulyapan ni Zimenyi ang 3 bangkay sa pasukan ng City Lord Mansion at nang inig ang kanyang puso. Ang bawat ika-9 na antas ng Profound Death Realm Consecrator ay ang pundasyon ng Zimen clan. Ngayong namatay na silang 3, labis na nadurog ang puso ni Zimenyi. Ikaw, pinatay mo sila. Lumingon si Zimenyi kay Yezuan at galit na sumigaw. Tama na yan. Tumango si Yezuan at sinabi, City Lord Zimen, hindi mo ba ako inimbitahan dito? Tinanggihan ko lang ang iyong imbitasyon. Ang 3 taong ito ay gustong hulihin ako at dalhin sa iyong City Lord Mansion. Siyempre, binalaan ko na sila noon pa na mamamatay sila kapag inatake nila ako. Panipi, galit na galit si Zimenyi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon na ang kabilang partido ay lumapit sa kanya, gagawin niyang bayaran si Yezuan. Puntahan mo, hulihin mo siya. Galit na sigaw ni Zimenyi. Sa isang iglap, maraming eksperto ang lumusog. Dahil patay na ang 3 ika-9 na antas ng Profound Death Realm Consecrators, ang iba ay hindi nang ahas na maging pabaya at umatake ng buong lakas. 15 ika-8 antas ng mga eksperto sa Profound Death Stage at 6 na ika-9 na antas ng mga eksperto sa Profound Death Stage. Ito ay higit pa sa sapat upang makitungo sa isang eksperto sa Samsara Stage. Sa kabila ng kinubkob ng napakaraming eksperto, nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Yezuan. Iniunat niya ang kanyang mga kalamnan at inilabas ang Scarlet Flame Sword. Isang kapistahan ng pagpatay, patayin. Sa isang iglap, ang Skeletal Monarch ay nag-charge gamit ang Heaven Shaken Greatsword nito at nag-activate ng isang skill. Walang kamatayang lumalaban na kaluluwa. Ang pag-activate sa Undying Battle Soul, nadobol ang mga katangian ng Skeletal Monarch at Wei Zhenchen. Agad na lumitaw ang matandang puno. Ang kanyang misyon ay upang mabilis na patayin ang ika-8 antas ng Profound Death Realm Martial Artist. Para kay Yezuan, hindi rin siya maaaring manatiling walang ginagawa sa pagkakataong ito. Dahil nasa ika-6 na antas ng Profound Death Stage, magiging madali para sa kanya na makitungo sa isang tao sa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Hanggat ang Fist of Slaughter ay nadagdagan, ang pagpatay sa isang ika-9 na antas na eksperto sa Profound Death Stage ay kasing dali ng pagpatay ng manok.
Sa unang pag-atake pa lang, ginamit ng Skeletal King ang pagsabog ng Undying Fighting Soul nito para mabilis na patayin ang isang eksperto sa Profound Death Realm ng ika-9 na antas. Ang Fist of Slaughter's buff ay tumaas ng 20%. Dark Night Sky Curtain. Habang dumilim ang langit, pumasok siya sa dilim. Si Yezuan ay nagkaroon ng assassination effect, na nagpapataas ng kanyang bilis ng paggalaw at lakas ng pag-atake. Kasabay ng passive effect ng Evil Descent ng Skeletal Monarch, tumaas muli ang kanyang bilis ng paggalaw. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Walang nakapansin kay Yezuan na pumasok sa kadiliman. Lumipad siya sa likod ng isang ika-8 antas na eksperto sa Profound Death Stage at naglaslas gamit ang kanyang espada. Rip. Isang ulo ang itinapon sa isang tabi at agad na nasunog sa abo ng walang katapusang apoy. Nang makita ng Spirit West City Lord na ang kanyang panig ay nawala ng ika-9 na antas na eksperto sa Profound Death Stage sa unang alon ng mga pag-atake, hindi niya maiwasang malunok ang kanyang laway sa takot. Pagkatapos ay mabilis siyang gumamit ng espesyal na paraan para magpadala ng mensahe sa Old Ancestor ng Zeman Clan. Nagpadala ba siya ng mensahe? Napansin ni Yezuan ang kanyang mga kilos at agad siyang nilagyan ng Death Hunt Command. Pagkatapos ay tahimik siyang lumingon sa likod ng matandang ninuno ng Zeman Clan. Mata ng Assassination. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Ang espadang ito ay parang isang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Nasa likod ang Spirit West City Lord. Hindi niya inaasahan na biglang sumulpot si Yezuan sa kanyang likuran at maglunsad ng palihim na pag-atake. Sa isang iglap, naputol ang ulo ng Spirit West City Lord. Para sa Chen Kun Ring, nahulog ito sa mga kamay ni Yezuan. Ang isang City Lord ay tiyak na magkakaroon ng maraming magagandang item sa kanyang Chen Kun Ring. Sinuri ito ni Yezuan at ipinakita ang isang nasisiyahang ngiti. Ang mga item sa Chen Kun Ring na ito ay sapat na para makalusot siya sa ika-7 antas ng Profound Death Stage. Gayunpaman, hindi niya direktang inubos ang lahat. Sa halip, pinili niyang ubusin ang mga ito ng pili. Ito ay dahil plano niyang maabot ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang killing intent points at gamitin ang mga ito para makipagpalitan ng DevR points. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Ding! Nakalusot ang Skeletal Monarch. Kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Profound Death Stage. 2 system notification ang tumunog. 2 warlord ang nakalusot. Nasa bingit na rin si Yezuan na makalusot. Ang ganda lang. Matapos masira, ang pinagsamang lakas ng Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay tumaas ng ilang beses. Walang sino man ang makatiis ng isang hampas mula sa kanila. Agad na napatay ang grupo ng mga eksperto. Ang pagpapalakas ng Killing Feast ay patuloy na tumaas. Direkta itong lumagpas sa threshold ng isang beses at umabot ng 1.5 beses. Napakalakas ng kaguluhan na kumalat sa buong City Lord Mansion. Narinig ng 2 matandang ninuno ng pamilya Zeman ang kaguluhan at mabilis na nagmadaling lumabas. Tumigil ka! Ang isa sa mga matandang ninuno ng pamilya Zeman ay umungal sa kalangitan, sinusubukang pigilan si Yezuan. Isang eksperto sa Samsara Stage. Tumingin si Yezuan sa figure sa langit at hindi maiwasang mapangiti. Libu-libong taon na ang nakalilipas, sinubukan ng pamilya Zeman na supilan ang Skeletal Monarch. Hindi lang isang malaking bilang ng mga eksperto ang bumagsak, ngunit maging ang nag-iisang Samsara Stage expert ng Zeman family ay pinatay ng Skeletal Monarch. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng libu-libong taon, ang Zeman family ay hindi tumanggi dahil dito. Sa halip, gumawa sila ng 2 eksperto sa Samsara Stage. Ito ay itinuturing na mabuti. Sayang naman ang babagsak nila ngayon. Bago dumating ang 2 matandang ninuno, ang Skeletal Monarch, na nakalusot, ay nakipagsanib puwersa sa lumang puno upang patayin ang lahat. Nang makita ng 2 Samsara Stage Old Ancestors ang Skeletal Monarch, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa subconsciously. Skeletal Monarch, nanlaki ang mata ng 2 matandang ninuno sa gulat. Natural na alam nila ang tungkol sa labanan noon. Dahil pinatay ng Skeletal Monarch ang Samsara Stage Old Ancestor kaya nakakuha sila ng malaking halaga ng cultivation resources. Buti na lang at hindi sila nabigo at pareho silang nakalusot sa Samsara Stage.
Kaya naman hindi tumanggi ang Zeman family at naging mas maunlad pa. Umuungol. Sa sandaling ito, biglang umungal ang skeletal monarch. Malakas at malakas ang dagandong nito. Nang marinig ito ng isa sa mga eksperto sa Samsara stage, muli siyang nabigla. Ikaw ba? Nakilala niya ito. Nakilala niya ang Skeleton King dahil nakasali rin siya sa labanang iyon noon. Gayunpaman, siya ay nasa ika-9 na antas lamang ng Profound Death Stage noon. Nang marinig ito ng ibang matandang ninuno, hindi niya maiwasang matigilan sandali bago siya mag-react. Imposible, ang Skeletal Monarch ay nawawala sa loob ng libu-libong taon. At saka, ito ay nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Kabanata 1508, noon, ang Skeleton King ay nasa tuktok ng ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Sa malakas na lakas nito, napatay nito ang malaking bilang ng mga eksperto sa Profound Death Realm at ilang eksperto sa Samsara Realm bago nawala. Ang Skeleton King na nasa harap nila ay nasa ika-8 baitang lamang ng Profound Death Realm. Paano ito naging mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas? Hindi ako magkakamali. Nakita ko mismong pinatay nito ang aking ama. Hindi ko makakalimutan ang sigaw na iyon. Matigas na sabi ng batang Samsara Realm expert. Kung ganito ang kaso, sa pagkakataong ito, nandito ba ang Skeleton King para maghayganti? Bago makapagsalita ang ibang tao, nakangiting sinabi ni Yezuan, tama ka. Ito ang Skeleton King mula sa libu-libong taon na ang nakakaraan. Umidlip lang ito. Nang marinig ang mga salita ni Yezuan, pinaikit nilang dalawa ang kanilang mga mata. Humph, it doesn't matter. How dare you pumatay ng napakaraming eksperto mula sa City Lord Mansion? Ngayon, ililibing ka sa kanila. Ngumuso ang binata at sumugod kay Yezuan. Samantalang ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, direkta rin itong umatake. Ang Skeleton King na pumatay ng ilang eksperto sa Samsara Realm ay nasa tuktok ng ika-9 na baitang ng Profound Death Realm. Ngayon, nasa ika-8 baitang lang ito ng Profound Death Realm. Ano ang dapat katakutin? Tutal, dalawa silang nagtutulungan. Ngayon, ipaghihiganti niya ang kanyang mga ninuno. Gayunpaman, minamaliit nila ang lakas ni Yezuan at ng dalawa pa. Little Tian, Ribbon, kayong dalawa ang bahala sa isa. Magtutulungan kami ni Old Tree. Agad namang nag-utos si Yezuan. Bagamat nad-obol ang paglaki ng Killing Fist, nasa ika-6 na baitang lamang siya ng Profound Death Realm. Kung hindi siya gagawa ng isang pambihirang tagumpay, maaaring hindi niya kayang labanan ang isang eksperto sa Samsara Realm kahit na siya ay nagtrabaho kasama ng Old Tree. Sa makatuwid, kailangan pa rin niya ng tulong. Hukbo ng mga patay. Gamit ang mga kaluluwang nakolekta niya kanina, ginawa ni Yezuan na buhayin ng Skeleton King ang dalawang dalubhasang Profound Death Realm sa ika-9 na baitang upang sumali sa labanan. Ano? Gulat na gulat ang binata. Paano muling mabubuhay ang isang patay? Gayunpaman, wala siyang pakialam. Patayin. Sa kabilang panig, ang Skeleton King na nag-activate ng Undying Fighting Soul nito ay nakikipaglaban na sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bang! 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 Sa 3 beses na amplification, ang Skeleton King at Wei Zhenchen ay maaaring magpakawala ng 4 na beses ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sa kanilang unang salpukan, hindi sila dahado. Malungkot ang mukha ng medyo may edad na. Bagamat gusto niyang patayin ang Skeleton King upang ipaghiganti ang kanyang mga ninuno. Kailangan niyang aminin na ang Skeleton King ay napakalakas. Kahit na ang lakas na ito ay mas mahina kaysa sa libu-libong taon na ang nakalilipas, kung ihahambing, ang lakas ng Skeletal King ay tumaas. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa ika-8 baitang lamang ng Profound Death Realm. Ang susi ay ang Skeleton King ay napakarahas sa labanan at hindi man lang nagtanggol. Ang kanyang pag-atake ay maaaring makalusot sa depensa ng Skeleton King, ngunit sa isang kisap mata, ang mga sugat ng Skeleton King ay gumaling. Ang armor ng Skeletal King ay bahagi rin ng kanyang katawan, at sa Immortal Phoenix Bloodline, mababawi niya ito sa isang kisap mata. Para siyang ipis na hindi kayang patayin. Inakala ng nasa katanghaliang gulang na ito na hindi niya magagawang harapin ang Skeleton King, kaya umaasa lang siya na ang kabataan sa kabilang panig ay mabilis na haharapin si Yezuan at ang iba pa, pagkatapos ay makipagsanib puwersa sa kanya para patayin ang Skeleton King.
Tadyang, pinapayagan kitang gamitin ang galaw na iyon. Ipinadala ni Yezuan ang kanyang boses sa Skeleton King. Ang paglipat na tinutukoy niya ay ang Skeleton King at ang pinagsamang ultimate move ni Wei Zhenchen, Sky-Shattering Meteor Slash. Hindi na ito napigilan ng Skeleton King. Gayunpaman, hindi pa iyon ang pinakamahusay na oras. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat na ito ay magagamit lamang ng isang beses. Ito ay magiging isang trahedya kung ito ay nakaligtaan. Si Yezuan ay nagsanib puwersa sa Old Tree at sa iba pang dalawang bangkay ng labanan upang salakayin ang batang dakilang ninuno. Pare-pareho silang pinagtagpo sa 4-on-1 na sitwasyon. Kakagamit lang ni Yezuan ng Blade Storm at Unicorn's Descent. Ang una ay nasa cooldown pa rin, habang ang huli ay nasa 30%. Sa makatuwid, hindi sila magagamit. Sa ganitong sitwasyon, makakaasa lamang sila sa Skeleton King at Wei Zhenchen. Malapit nang matapos ang epekto ng pagpapalakas ng Slaughter Fist. Kung matalo sila, kailangan munang umalis ni Yezuan. Maghihintay pa rin si Yezuan. Ang Skeleton King ay nasa ikawalong baitang ng Profound Death Realm. Napatay niya ang hindi mabilang na mga eksperto libu-libong taon na ang nakalilipas. Nangangahulugan ito, na maganda pa rin ang kanyang combat awareness. Sa ngayon, naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Biglang kumislap ang malamulto niyang mga mata nang may nakita siyang kapintasan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Body Fusion Technique, nakakabasag ng langit na flowing rock slash. Habang winuwagayway ng Skeleton King ang kanyang mga kamay, isang dark gray na sword shi ang nabasag sa hangin. Ano? Matapos maramdaman ng malakas na laslas na ito, hindi na mamalayan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang laway. Gayunpaman, wala siyang kakayahang iwasan ang slash na ito. Rip! Agad na hiniwa sa baywang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa isang kisap mata, siya ay natulala at nahulog mula sa langit. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Narinig ni Yezuan ang system notification mula sa malayo. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay tumaas. Isang eksperto sa Samsara Realm ang napatay sa isang iglap. Bukod dito, ang sugat ay hindi isang mahalagang punto. Nasa baywang lang iyon. Sa kasamaang palad, ang Sky-Shattering Flowing Rock Slash ay hindi umasa sa pagputol. Sa halip, umasa ito sa petrification. Ang mga organo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay pawang natutunaw. Ang mahiwagang buhay na chi ay hindi na maibabalik sa kanila. Kaya naman, natural siyang namatay. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ito ay talagang makapangyarihan. Napatay nito ang isang eksperto sa Samsara Realm sa isang iglap. Galing, puri ni Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, bumalik ang Skeleton King na may dalang interspatial ring ng patay at inihagis ito kay Yezuan. Ngayon, 5-1. Kahit na hindi ginamit ng Skeleton King ang Sky-Shattering Flowing Rock Slash, maaari pa rin niyang maubusan hanggang kamatayan ang eksperto sa Samsara Realm. Ngayong sumama na siya sa labanan kay Yezuan, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay papatayin sa wala pang 10 round. Damn it, paano ito posible? Hindi pa rin makapaniwala ang binata sa kanyang mga mata. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na mas malakas sa kanya, ay napatay sa isang iglap. Ito ay masyadong hindi makatotohanan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang eksperto sa Samsara Realm. Gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng Profound Death Realm at ng Samsara Realm ay hindi kasing laki ng agwat sa pagitan ng Profound Life Realm at ng Profound Death Realm. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang bagong uri ng enerhiya, na kung saan ay ang Profound Death Chi, upang sumulong mula sa Profound Life Realm patungo sa Profound Death Realm. Gayunpaman, ang pagsulong mula sa Profound Death Realm patungo sa Samsara Realm ay nagbigay lamang sa isa ng kakayahang muling magkatawang tao sa kanilang sarili. Ang mga benepisyo ng pagsulong sa antas ng paglilinang ng isang tao ay hindi kasing laki ng inaasahan. Dumilim ang mukha ng binata habang lumalaban. Nag-iisip siya ng paraan para makatakas. Gayunpaman, sa ilalim ng pagkubkob ng 5 tao, hindi siya makalaban sa lahat. Nang lumingon siya, lumitaw sa isang iglap ang Old Tree at binigyan siya ng suntok. Tumakas. Imposible. Lalabanan ko kayong lahat. Biglang nataranta ang binata at umungol sa langit. Ang Profound Life Chi at Profound Death Chi sa kanyang katawan ay lumundag at nagtipon sa kanyang kamay.
Ito ay isang bola ng liwanag. Itim ang kalahati at puti ang kalahati. Pagkatapos, ibinato ng binata ang itim at puting bola ng liwanag sa kanyang kamay kay Yezuan. Ito ang reincarnation attack. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang reincarnation attack ay isang enerhiya na nabuo sa pamamagitan ng paghahalo ng profound life chi at profound death chi. Mabubuo lamang ito kapag naabot ng isa ang samsara realm. Kabanata 1509. Sa madaling salita, gustong mamatay ng binata. Kasama si Yezuan. Hanggat ang pag-atake ni Samsara ay nasugatan si Yezuan, malamang na kailangang muling magkatawang tao si Yezuan. Bagamat mayroon pa ring clone si Yezuan sa Blood Rock Continent, ayaw niyang masugitan sa pag-atake ng Samsara. Pinakamabuting mag-ingat. Utos ng Death Pursuit. Mata ng Assassination. Sa isang iglap, sumilip si Yezuan sa likod ng binata at naglaslas gamit ang kanyang espada. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Sumable ang atake ni Samsara ng binata. Hindi lang iyon, ngunit nawala din sa kanyang paningin si Yezuan na ikinagulat niya. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang likod. Pagkatapos, mabilis na sumunod ang Old Tree at Skeleton King. Waning Flame. Ang Old Tree at Skeleton King ay magkasamang sumalakay. Bagamat hinarang ng binata ang apoy na kamao ng matandang puno, ang ulo nito ay pinutol ng Skeleton King. Isa pang eksperto sa Samsara Realm ang nahulog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang layunin ng pagpatay kay Yezuan ay muling tumaas. Ang Skeleton King Soul of Dirge ay tumaas din ng malaki. Ngayon, ito ay halos 1%. Ngayong bumagsak na ang dalawang Samsara Realm ancestors ng Zeman family, hindi na kailangang katakutan ang iba. Kumilos ayon sa plano, sinabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen at sa matandang puno. Ang plano ay patayin ang lahat ng ikawalong antas na eksperto sa Profound Death Realm ng Zeman family at mas mataas. Bagamat ang ilan sa kanila ay inosente, sila ay nasa pamilya Zeman. Kung hindi sapat si Yezuan sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling nahulog siya sa kanilang mga kamay, ang kapalaran ni Yezuan ay hindi magiging kasing simple ng kamatayan. Baka hindi pa siya mamatay. Kung hindi nagpakita ang dalawang ninuno, pinalibutan sila ng mga taong ito. Sa makatuwid, hindi nila maaaring pabayaan ang isa sa kanila. Napakalupit ng survival of the fittest. Nang makita ng natitirang mga tao na ang dalawang Samsara Realm ancestors ay namatay, sila ay natakot sa kanilang talino at nagkalat. Si Yezuan, ang matandang puno, si Wei Zhenchen, ang Skeletal Monarch, at ang dalawang battle corpses ay hamarang at pumatay sa kanya. Hindi naman mahina ang Zeman clan. Matapos ang pagkamatay ng dalawang ninuno ng Samsara stage, mayroon pa ring malapit sa 10 antas ng Profound Death Stage na mga eksperto na namatay. Mahigit sa 48 antas na mga eksperto sa Profound Death Stage ay namatay na rin. Ang kanilang pinagsama-samang kayamanan ay napakalaki, ngunit nilabanan ni Yezuan ang pagnanasang lumunin sila dahil kailangan pa niyang itaas ang kanyang layunin sa pagpatay sa pinakamataas na limitasyon at pagkatapos ay ipagpalit ito sa Devar Points. Dahil ang lahat ng mga eksperto sa o higit pa sa ikawalong antas ng Profound Death Stage ay bumagsak, ang atensyon ni Yezuan ay nasa mga eksperto na ngayon sa ikapitong antas ng Profound Death Stage. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, magnanakaw lamang sila at hindi papatay, maliban na lamang kung may isang taong hanggal na lumaban o magsalita ng bastos. Hindi nagtagal, ang buong Zeman clan ay dinambong. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Kaunti na lang, pakiramdam ni Yezuan ay labis na walang magawa. Hindi kailangan niyang lumabas at pumatay ng ilang heavenly reaching beasts. Sa sandaling ito, nagkaroon siya ng kislap ng inspirasyon. Nang matapos ang City Lord Mansion, naroon pa rin ang mga ari-arian ng Zeman clan. Kaagad, umalis siya sa City Lord Mansion at nakipaghiwalay. Nang makita ng Zeman clan na umalis na ang mamamatay tao na Diyos, nakahinga sila ng maluwag at mabilis na umalis sa City Lord Mansion. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang Zeman clan ay nakagawa ng isang bigong desisyon na subukan at supilan ang Skeletal King. Kung hindi dahil doon, bakit darating ang Skeletal King para sa kanila?
Hindi nagtagal, na-browse na ni Yezuan ang lahat ng ari-arian ng Zeman clan. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent ng host. Gusto mo bang palitan ito ng DevR points? Oo, sagot ni Yezuan sa kanyang isipan. Ding! Na-clear na ang hangarin sa pagpatay. Nakuha ng host ang isang DevR point. Ngayon, may 3 DevR points si Yezuan. Ngayong naipagpalit na ang layunin ng pagpatay, ang susunod na hakbang ay ang paglusot. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa ika-7 antas ng Profound Death Stage. Ding! Nakalusot ang host. Kasalukuyang nasa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang nasa unang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakalusot si Skeletal King. Kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Ding! Nakalusot si Skeletal King. Kasalukuyang nasa unang antas ng Samsara Realm. Ding! Ang Spirit of Ashes ay nakalusot. Kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Ding! Spirit of Ashes has broken through. Kasalukuyang nasa unang antas ng Samsara Realm. Ang tagumpay na ito ay isang malaking hakbang pasulong. Si Yezuan ay umabot na sa ika-8 antas ng Profound Death Stage. Ang matandang puno at ang dalawa pa ay nalagpasan ang mga tanikala at nakarating sa Samsara Realm. Dati, ang Skeletal King ay nasa tuktok lamang ng ika-9 na antas ng Profound Death Stage. Matapos sundan si Yezuan sa loob ng ilang araw, nalagpasan niya ang mga tanikala at nakarating sa Samsara Realm. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng Skeletal King na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Talagang sinunod niya ang tamang master. Ngayon, ang lakas ni Yezuan at ng dalawa pa ay lumakas ng husto. Kwalipikado na silang hanapin ang Death Abyss Overlord, si Qi Xuanyu. Paano kung nasa ika-3 antas siya ng Samsara Realm at ang pinuno ng Profound Death Battlefield? Maghintay ka lang. Hahanapin kita sa lalong madaling panahon at Yerokan ka hanggang mamatay. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat nakalusot siya, cooldown pa rin ang Unicorn's Descent at Sky-Shattering Flowing Rock Slash. Ang una ay nasa 60% habang ang huli ay nasa 70%. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na ibalik muna ang dalawang kasanayang ito. Pagkatapos, bumalik siya sa City Lord's Mansion at nakita ang teleportation array. Gayunpaman, walang tao sa paligid ng hanay ng teleportation. Ang mga taong nag-ayos ng teleportation array ay dapat patay na. Medyo walang magawa si Yezuan. Sa ika-6 na antas ng Profound Death Stage, kakailanganin niya ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maabot ang gilid ng kampo. Gayunpaman, dahil umabot na siya sa ika-8 antas ng Profound Death Stage, aabutin lamang siya ng 2 hanggang 3 araw. Aalis na sana siya nang biglang may narinig siyang system notification. Ding! 30% na sira ang teleportation array. Ayusin mo. Nagulat si Yezuan sa system notification. Hindi niya inaasahan na kaya nitong ayusin ang teleportation array. Hindi masama, hindi masama. Gayunpaman, hindi siya agad pumayag. Sa halip ay nilingan niya ito. Ang dami ng enerhiya na kailangan para ayusin ang teleportation array ay tinatanggap pa rin ni Yezuan. Kung tungkol sa oras ng pag-aayos, aabutin lamang ng kalahating araw. Oh, kalahating araw lang. Panipi, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Pakiramdam niya ay posible itong bilhin. Sa tansya niya, aabutin siya ng 2 hanggang 3 araw para makarating doon. Gayunpaman, kung maabot niya muna ang gilid ng kampo at pumasok sa hilagang kampo, magagawa niyang patayin ang kanyang mga kaaway at makakuha ng mga merito sa labanan. Ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa paglalakbay ng mag-isa. Simulan ang pag-aayos. Nagdesisyon kaagad si Yezuan. Pagkatapos, ang teleportation array ay nagsimulang ayusin ang sarili nito. Kayang-kayang maghintay ni Yezuan ng kalahating araw. Gayunpaman, habang hinihintay niyang ayusin ang teleportation array, may ilang tao na biglang sumulpot. Dati, kapag pumapatay siya, walang nang ahas na lumapit. Halos lahat ng tao sa City Lord's Mansion ay umalis na. Ngayon, biglang may sumulpot. Medyo matapang siya. Panginoon ng lungsod, masama ito. Isang kaaway ang pumasok sa Lingxi City at pumatay ng mga tao.
Kabanata 15:10. Panginoon ng lungsod. Napataas ang kilay ni Yesuan nang marinig ang pangalan. Kailan siya naging City Lord? Nahulaan niya na ang kabilang partido ay nag-iisip na siya ang kukuha sa City Lord Mansion, kaya inalis niya ang Zeman clan. Anong kaaway? Walang pakialam si Yesuan sa pangalan at direktang nagtanong. Mukhang ang mga taong nakalusot sa Lingxi City at Sam Iris sa teleportation array ilang araw na ang nakakaraan. Nagdulot din sila ng kaguluhan noong nakaraan. Gayunpaman, tila isang eksperto sa Samsari Realm ang dumating sa pagkakataong ito. Sabi ng tao, Samsari Realm, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yesuan. Ito ay tunay na salungatan ng mga salita. Dahil katatapos lang niyang makapasok sa ikawalong antas ng Profound Death Realm, ang tatlong general sa ilalim niya ay nasa unang antas ng Samsari Realm. Hindi man lang siya matatakot sa isang third level na eksperto sa Samsari Realm. Masasabing halos hindi na siya magagapi sa Profound Death Battlefield. Nasaan sila? Agad na tanong ni Yesuan. Hindi ako sigurado. Mukhang minamasakir nila ang lungsod. Umiling ang tao. Pagmasakir sa lungsod, hindi ba bawal yun? Natigilan si Yesuan. Oo, kung ang isang eksperto sa Samsari Realm ay pumatay ng isang ordinaryong tao, isang manager ang papasok para pigilan sila. Gayunpaman, pinapatay lang nila ang mga nasa 8th tier ng Profound Death Realm at pataas. Ito ay pinapayagan. Panipi, naintindihan ni Yesuan nang marinig niya ito. Sa simula, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanila. Gayunpaman, pinatay niya ang lahat ng mga eksperto mula sa Zeman clan. Sa makatuwid, kailangan niyang humakbang sa bagay na ito. Kung hindi, ang lahat ng mga eksperto sa Lingxi City ay mapapawi. Agad siyang lumipad palabas ng City Lord Mansion at hiniling sa Old Tree at sa Skeleton King na maghiwalay at hanapin ang mga taong iyon. Dagandong, mabilis na sumugod si Yesuan nang marinig niya ang mga tunog ng labanan na nagmumula sa isang lugar sa Lingxi City. Ang mga kaaway na ito ay dapat mula sa hilagang kampo, na nangangahulugan na sila ay nasa panig ni Chishuanyu. Ang mga taong ito ay nasa grupo ng 2 o 3. Ang ilan ay nasa 8th tier ng Profound Death Realm habang ang iba ay nasa 9th tier ng Profound Death Realm. Sa anumang kaso, hindi pinahintulutan ng mga patakaran ang isa na patayin ang 3 antas na mas mababa sa sarili. Si Yesuan ay nasa 8th tier ng Profound Death Realm. Ang pagpatay sa mga hindi pa nakarating sa Samsari Realm ay kasing dali ng pagpatay ng manok. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification ng system. Kahit na hindi kumilos si Yesuan, tumaas pa rin ang kanyang killing intent value. Pagkatapos ng lahat, ang matandang puno at ang iba pa ay nakikipag-ugnayan din sa mga taong iyon. Young Master, may unang level na Samsari Realm Cultivator dito. Ang matandang puno ay biglang ipinadala ang boses nito sa hangin. Sige, alis na ako. Bago matapos ni Yesuan ang kanyang pangungusap, pinutol siya ng matandang puno, o pinatay ko siya sa isang palihim na pag-atake. Yesuan, sa parehong antas, ang Old Tree ay talagang lumalaban sa langit. Maaari niyang agad na patayin ang kanyang kalaban, at hindi na kailangan pang magbigay ng suporta ni Yesuan. Sa kabilang panig, ang Skeletal Monarch, na nasa unang antas ng Samsari Realm, ay nakipagsagupaan din sa isa pang eksperto sa Samsari Realm. Wala pang 3 segundo, napatay ang Skeletal Monarch. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kombinasyon ng Skeletal Monarch at Wei Zhenchen ay mas malakas kaysa sa Old Tree. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng sneak attacks, ang Old Tree ay talagang ang pinakamahusay. Ilang sandali lang, ngunit 2 eksperto sa Samsari Realm ang nahulog na. Nakakalungkot lang na ang Old Tree lang ang may battle imprint. Ang Skeletal Monarch ay wala nito. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng malakas na aura si Yesuan. Second level Samsari Realm, nagtaas ng kilay si Yesuan. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, ano ang isang pangalawang antas na dalubhasa sa Samsari Realm sa kanya. Agad niyang hiniling ang lumang puno, ang Skeletal Monarch, at si Wei Zhenchen na magtipon. Sa sandaling ito, ang pangalawang antas na eksperto sa Samsari Realm ay patungo sa tirahan ng Spirit West City Governor.
Parang gusto niyang makipag-away sa pamilya Zeman. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na ang mga eksperto sa pamilya Zeman ay patay na. Ang pangalawang antas na eksperto sa Samsari Realm ay biglang natuklasan ng Old Tree at ang Skeletal Monarch, at huminto siya sa kanyang paglalakad. Ang impormasyong natanggap niya ay hindi binanggit ang Old Tree at ang Skeletal Monarch, ang dalawang eksperto sa Samsari Realm na ito. Saan sila nanggaling? Sinasamantala ang pagkakataong ito, ang Old Tree at ang Skeletal Monarch ay sumisingil. Sa pagkakataong ito, hindi muna naniningil ang Old Tree. Sa halip, hinintay niyang dumating ang Skeletal Monarch at Wei Zhenchen at ilunsad ang kanilang mga pag-atake bago siya kumilos. Kanyan, ang pangalawang antas na eksperto sa Samsari Realm ay nakaranas ng pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang Skeletal Monarch ay umatake mula sa harapan at ang Old Tree ay naglunsad ng isang sneak attack mula sa likod. Ano? Ang taong ito ay labis na nabigla. Narinig na niya ang tungkol sa Skeletal Monarch dati. Gayunpaman, siya ay nasa tuktok lamang ng ika-9 na antas ng Profound Death Realm ilang libong taon na ang nakalilipas, kaya hindi siya nang ahas na lumapit. Ngayon, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang Skeletal Monarch na mas malakas pa kaysa sa Skeletal Monarch na pumatay sa isang eksperto sa Samsari Realm ilang libong taon na ang nakararaan. Sa kanyang isip, isang pag-iisip ng pag-urong ng hindi malay ay lumitaw. Gayunpaman, kung gusto niyang umalis, kailangan muna niyang harapin ang pag-ataking ito. Gayunpaman, ang lakas ng pag-atake ng Skeletal Monarch ay pambihira. Maging siya, na nasa ikalawang antas ng Profound Death Realm, ay hindi makayanan ito. Klang! Sa malutong na tunog, nabasag ang sandata sa kamay ng ekspertong Samsari Realm sa ikalawang antas. Pagkatapos, ang kanyang baywang ay nilaslas ng Skeletal Monarch. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay hindi ang sky-shattering flowing rock slash, kaya hindi siya namatay. Sa sandaling ito, hindi siya mapakali na gamitin ang Mysterious Life Chi para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ito ay dahil ang matandang puno, na hindi mahina, ay naglulunsad ng palihim na pag-atake mula sa likuran. Bang! Sinuntok ng Old Tree ang likod ng second level na Samsari Realm expert. Sinunog ng nakakapasong apoy ang kanyang balat at laman, na naging dahilan ng pagdugo niya ng husto. Tapos na ang unang round ng pag-atake. Sa kasamaang palad, hindi niya naiwasan ang mga pag-atake ng Skeletal Monarch at ng lumang puno kahit na sa kanyang tuktok. Ngayon na siya ay malubhang nasugatan, ito ay mas imposible. Hindi. Ang pangalawang antas na eksperto sa Samsari Realm ay umungal sa kalangitan. Mabilis na umikot ang Mysterious Life Chi at Mysterious Death Chi sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Sa susunod na sandali, ang kanyang ulo ay pinutol ng Skeletal Monarch at siya ay namatay kaagad. Kahit na ang mga eksperto sa Samsari Realm ay maaaring muling magkatawang tao sa kanilang sarili, hindi sila maaaring muling magkatawang tao ayon sa gusto nila. Kinailangan nilang maging ganap na handa. Halos imposible na muling magkatawang tao sa gitna ng isang labanan. Ang ninuno ng pamilya Zeman ay tumutulong sa isang direktang inapo na may mahinang kakayahan upang muling magkatawang tao. Na-condensed na niya ang Reincarnation Pearl ngunit hindi niya inaasahan na biglang lumitaw si Yezuan. Handa siyang gamitin ang Reincarnation Pearl para mamatay kasama si Yezuan. Sa kasamaang palad, hindi siya nagtagumpay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Matapos ang pagkamatay ng second level na Samsari Realm expert, narinig ni Yezuan ang isang system notification. Ang pagpapalakas ng Elegy of Souls ng Skeleton Emperor ay tumaas din ng kaunti. Kung ito ay patuloy na tumaas, ang paglaki ng Skeletal Monarch ay maaaring doble, triple, o kahit 10 beses. Masyadong makapangyarihan ang elehiya ng mga kaluluwa. Dapat akong maghanap ng oras para pumatay ng mga halimaw at pataasin ang amplification sa isang partikular na antas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Walang limitasyon sa pagpapalakas ng elehiya ng mga kaluluwa. Hanggat ang Skeletal Monarch ay nananatili sa unang antas ng Samsari Realm at patuloy na pumatay sa Heaven-reaching beasts, ang amplification ay patuloy na tataas. Higit pa rito, kahit na makapasok ang Skeletal Monarch sa ikalawang antas ng Samsari Realm, hindi bababa ang amplification. Nang mapasuko ni Yezuan ang Skeletal Monarch, hindi niya namamalayan na sinulyapan ito.
Ang Elegy of Souls ay talagang nagkakahalaga ng 3 DevR point. Ito ang pinakamahalagang kasanayan na nakita niya.